Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang spin dryer na ang tatak nito po ay isang Eureka. Dinala po ito ngayong umaga ng ating minamahal na customer at gusto niyang mabuo daw ito. Kulang-kulang ang gamit. May dala siya ditong motor, yan. Wala naman yung kanyang pangibabaw. Sabi niya ilagay na ito dyan. So tingnan natin kung ano ang ating gagawin dito. So ito po yung motor na kasama. At nakikiusap yung ating minamahal na customer na baka raw pwedeng magawa ito na kaunti lang ang gastos. Ay talaga naman. So subukan natin, tingnan natin kung buo ito kanyang motor. Ito yung kanyang likuran, ayan. Totally wala na palang gamit ito. Ayan, oh. Wala rin siyang timer. Ayan. Wala rin siyang drum. Maghahanap pa tayo ng drum nito sa junk shop na lang tayo siguro kukuha nito. Palibhasa nga dinala sa atin. Tingnan natin kung anong ating magagawa. Pero linisin muna natin to. Napakarumi. So, ayan. Tapos nating hugasan ay patuyuin muna natin. Pero pansamantala habang nagpapatuyo tayo ay pupunta tayo sa junk shop. Maghahanap tayo ng ganitong klase ng drum, Eureka. Yan. Itong pyesa rin na ito ang ating hahanapin. Kaya lang hindi ko madadala itong aking cellphone dahil lubat na. Cha-charge ko muna para pagdating ko mamaya ay ready na ulit itong gamitin. Ito yung aking sidekick ko. Nag-iintay na. Nakakatunog yata na aalis kami. So ito. Nakakuha tayo sa junk shop ng kaparehong niya. Yan, Eureka rin to. Ito yung kanyang hose at saka timer. Ayan. So susubukan natin dito kung ubra siya. So isukat natin itong ating nakuha kung siya ay kasukat. O yan. Okay yan. So yun. Mats na mats ito. Ang ating ilalagay. So kukuha natin ang resistance tong kanyang motor kung pwede pa. At ito naman yung kanyang capacitor. Yan. Yan ang kanyang starting capacitor. So tingnan natin, kukoneksyon natin, i-direkta natin. So kukuha natin siya ng parameter. Saluko pa natin yung wire para makuha natin yung kanyang resistance. Doon po pala sa mga nagtatanong sa atin kung pwede raw bang magkabaligtad ang capacitor sa pagkakabit nitong ganitong spin motor. So dito po sa video natin ay ipapakita natin na pwede siyang magkabali-baligtad. Yan. Sinit lang natin yung ating ammeter sa ohms. Yan. So ito, kukunin natin muna yung asul. Yan. Yung kanyang blue at saka itong orange. Yan. Nakakakuha tayo ng 115.4 ohms. Dito naman sa puti nakakakuha tayo ng 74.4 ohms. Dito naman sa puti at orange ang nakukuha natin ay 189.7. So ibig sabihin blue tsaka orange. Yan, 115. Dito natin. Dito naman puti 74.4. So malinaw itong ating orange, ito yung gagawin nating starting, ibuhol natin para alam na natin. Ayan. So palibhasa nga yung capacitor niya ay original. Ayan.
orange to orange. Yan ang kasa niyan. So ganyan, no? Tapos ito namang puti ganito. Yan. So ang magiging linya dyan, itong dalawang ito. Ayan. Yan dalawang yan ang magiging linya niyan. So ibalik natin yung ating connection. Ito yung ating gagawing starting sang-ayon dun sa kanyang original na capacitor. Ay yan yung lumalabas na starting. At ito yung running. Ayan. So ibabaser natin tong ating tester. Kunan muna natin siya ng ground, baka mamaya may ground siya Pag hiwalayin muna natin tong capacitor nya, kunan muna natin tong kanyang motor, tingnan natin siya kung meron siyang body ground. Kung may body ground, din natin ito itutuloy. So ibaser muna natin. Ayan. So ayun, tingnan natin yan dito, kakaskas lang natin yan sa kaha nya. So wala tayong nakukuha. Sabihin walang ground tong ating motor, papaanda rin natin yan. So ito yung lumalabas nating line, itong isang ito. Yan, itong puti, ito yung line 2. Pagkatapos itong asul, ito yung line 1. Ayan. So ganyan. So itong starting, nagsusolo yan. Laging nagsusolo yan. Hindi pwedeng samahan yan. Ayan. So papaanda rin natin siya. Pa-plug natin. Ang ammeter natin, ilagay natin sa amperes. Dito natin ilalagay siya sa line 1. O sa common ng ating motor. Yung common yung paglalagyan natin. Pwede naman din yan sa running. No? Common at running lang ang pinaglalagyan. Hindi dito nilalagyan sa starting. Common at running lang. Ayan, yan. So i-plug natin, tingnan natin kung ilan yung ating makukuhang resistance at ilan yung kanyang magiging amperahe. Layo-layo lang natin yung ating linya. Ang ammeter natin nakalagay sa common ng ating motor. Pwede yan dito sa common at kaya dito naman sa may linya nya. Itong common yung ginawa natin line 1 at itong may capacitor itong ginawa natin line 2. So ang ating ammeter dito natin isinabit sa common. Pwede naman dito niyan natin ilagay yan sa line 2 dito. Pero mas maganda sa common. Kasi yun talaga yung standard Common, sa common dapat ilalagay. So paanda rin natin. Naglayo-layo lang natin yung mga wire ayan para hindi tayo magkaroon ng ground. Hindi natin siya balagyan ng kuryente. At natin siya lalagyan ng balot. So ang gagawin natin, babatakin natin to. Kasi to preno to Ayan preno, kapag nakadikit yan, hindi iikot yan. May hirapan yung motor. Kaya kailangan babatakin natin to. So yan, babatakin natin para magkaroon siya ng freewheeling. Paanda rin natin. Yun. Nakakakuha tayo ng ayan 0.6 ampere. Ayan. 0.6 ampere ang nakukuha natin. So, ganun po magdirekta nito. Ngayon, doon sa nagtatanong sa atin, pwede raw bang magkabaliktad itong capacitor? Ang sagot natin, pwede po. Pwedeng magkabaliktad yan. So, baliktarin natin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Baliktarin natin yung capacitor niya. Ayan. Ang ginawa natin kanina, yung common, yun yung ating line 1. Ngayon itong puti, ito yung ginawa nating line 2 at ito namang orange ay ginawa nating starting. Ito yung dalawang puting ito yung punta dun sa capacitor. Ngayon dun sa nagtatanong na kung pwede raw bang magkabaliktad, pwede po, babaliktarin po natin yung ating connection. So ito galing sa kalasin natin. So itong orange ng ating spin motor, ilalagay natin dito sa puti. Ayan, babaliktarin natin. Ayan. Pagkatapos ito naman puti, ito ilalagay natin sa orange. Ayan. 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 O yung common naka-permis, hindi natin gagalawin. Ngayon, palibasa nga itong puti
sa motor, lumalabas na ito yung running. So babaliktad din na natin. Dito natin siya ilalagay pa rin sa puti. Yun. So nagkabaliktad na ngayon sa capacitor. Ayan, ganyan. Dati orange sa orange, 'di ba? Puti sa puti. Ngayon ito binaliktad na natin. Ayan. Nagkabaliktad na siya. Pero yung kanyang running ng motor, nananatili siyang line 2. Kasi ito running to eh. Itong orange, ito yung starting. So nananatili. Yun ang hindi natin pwedeng baliktarin. Yung sa motor na yon. Yung sa capacitor, pwede tayo magbaliktad. Dito sa motor, hindi tayo pwede magbaliktad. Kung ano yung running, yun ang magiging running. At kung ano yung starting, yun ang starting. At yung common, common. So sa capacitor lang po tayo nagbaliktad. Paandarin natin. So yan, nabaliktad na natin. I-plug natin. Babatakin uli natin to. Titingnan natin kung ano ang mangyayari sa motor natin. So i-plug natin. Batak uli natin. Yun, nakita nyo. Ang amperahe niya, kanina 0.6. So ngayon 0.6 pa rin, walang pagbabago. So yan po yung sagot dun sa ating nagtanong sa ating minamahal nating taga-subaybay na kung pwede raw bang pagbaliktarin yung starting capacitor. So yun po yung naging sagot natin. Pwede po, pwede. Ngayon, dahil nga po sa kagustuhan ng may-ari na magawa yung kanyang washing machine na mura lang ang gastos. So, ito, nakabili tayo sa junk shop kasama yung kanyang pinakatabo. Ngayon, ang gagawin natin, ikukoneksyon natin to. Titingnan natin yung koneksyon niya dun sa loob ng kanyang kaha, kung paano ang nangyayari doon. So, ikukoneksyon natin to. Tama-tama, meron siyang switch na nakuha natin. Ang una natin gagawin ay titesterin muna natin tong ating timer kung buo to, kasi hindi ko to natester kanina eh. Kasi doon, as is doon pagka binili eh. So maganda sana kung nakapagdala ako ng ammeter para doon pa lang natester ko na. Palibasa nga eh, hindi ako nakapagdala, nalimutan ko. Pinihit ko na lang doon. Ang naging basihan ko lang, ayan, nakikita naman yan eh. Pag pinihit mo, ayun oh. So yan lang naging basihan ko. Yung contact point niya, ayan, ay naka-engage. Ayan, nakita na rin. Tapos inintay ko siya kung siya ay mag-automatic o siya babalik dun sa dati niyang pwesto. Ay nakita ko bumalik naman, so kinuha ko na. Yun po yung pagbili nitong ganitong mga spin timer, kahit na yung wash timer, ganun din. Ang titingnan nyo lang doon yung kanyang linya, yan, yung contact point ng kanyang linya. Pag pinihit nyo, siya ay mag-i-engage at pagkatapos babalik siya dun sa dati niyang pwesto pagka pinihit nyo. Makikita nyo naman dun sa mga yun, ayun, bumalik na, nag-automatic na siya. So dun naman sa mga wash timer, ganun din. Makikita nyo kung magpipiano dun sa loob, pagtas babalik din siya sa normal. Pero ang mahalaga dyan, yung kanyang contact point ng line 1. Kaya kailangan magko-contact yun. So i-connection natin to. Papaandarin natin siya ng may timer. Ikunwari natin na ito ay nakakoneksyon na sa loob. Ganito po yung connection sa loob niyan. So i-connection natin. Detalyado natin. Ayan. Itong galing sa cord. Ito galing sa cord yan eh. Ito, ayan. Ito yung cord niya, ayan. So ito yung dulo niyan, ayan oh. So itong galing sa cord, yung isang linya niyan, ilalagay na agad natin dito sa common ng spin motor. Ayan. Ilalagay na agad natin siya diyan. Ayan, i-connection natin siya dito. So yan, ito. So lalagyan natin lang siya ng temporaring tape kasi baka mag-ground tayo kasi maraming wire yung lalabas eh. So itong common, ayan, nagdiretso sa motor, galing ng line, okay, balutan natin siya, ayan.